Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Estudyante, pinull out na eskwelahan sa unang araw ng pasukan dahil daw sa utang. Movie rider na naghihintay ng pasahero nasa pak ng lalaking mainit ang ulo. Hindi raw kasi nito maaway ang GF, kaya siya ang pinagbuntunan ng galit. Mga ngalakal, nakabangga, barangay at may-ari, pinilit daw siya magbayad ng 18K. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Ang mga anak ko rin po ngayon ay sumasailalim sa psychological evaluation sa PGH dahil nakitaan po ng PNP at ng DSWD ng emotional distress ang aking mga anak. Ako po si Jelly Rose Arbadella na humihingi ng tulong kay Sir Ben Tulfo para po sa aking mga anak. Pinauwi po sila ng 1:30 ng tanghali dahil daw po sa hindi po fully paid na tuition fee nung nakaraang taon. Ako po ay nagbayad noong June 15 ng 30,000 pesos sa kanila para po mabawasan ang aking pong nasabing kakulangan sa tuition fee. At ito po ay pinangako kong pupunuin sa loob namang ng 5 araw. Kaya ipinapakiusap ko sa kanila na papasukin ang aking mga anak sa kanilang paaralan. Ngunit, habang nasa loob po ng paaralan ng aking mga anak, ito po'y kanilang pinauwi at sinasabi nilang ang mga anak ko daw po ay ako mismo ang nagpauwi. May presidente ng nasabing eskwelahan ay hinihingan po ako ng kolateral na papel o titulo ng lupa para daw po sa kasiguraduhan na ako po ay magbabayad sa kanila. Kung ako po ay hindi sigurado sa kanilang pagbabayad, hindi po ako magbibigay ng 30,000 pesos. Ang lahat po ng ito ay may resibo. 30,000 pesos, pati po ang libro at partial payment para po sa aking tuition fee na binabayaran pa ngayong taon. Pero yun daw po ay unenrolled. Kaya po ang mga anak ko ay nakaranas ng emotional trauma habang pinapauwi ni Ma'am Shirley. Kaya iwag po nila sasabihin sa akin na wala po silang ginawang mali sa aking mga anak. Oo, tamang may kulang po kami sa pera, pero bakit po ganito ang ginagawa nila sa aking mga anak? Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Okay, tulad ng sinabi ko kanina, Carl, no? Kami po'y parang pambansang tanggapan ng mga hinaing. Nakikinig po kami, mag-iimbestiga muna, hindi agad karakarakat ka-aksyon. Masusi po namin, titingnan muna. Tulad yung sinabi, isang parte pa lang po narinig po natin. Andyan po ay yung magulang na nagrereklamo. At sinabi niya, may trauma raw nakaranas. Pero partner, siguro makausap siguro muna natin dito. Ay yung complainant, si Jelly. Kung sakaling nasa telepono pa ba to, siya daw po na sinasabi na narareklamo niya, di ba? Teacher din po siya. Kaya naintindihan niya ang kalagayan. Kausapin natin muna ngayon, Carl. No? Jelly, magandang umaga sa iyo, Ma'am Jelly. Jelly? Hello, Ma'am Jelly? Po. Jelly? Hello po, sir. Jelly, Hello can po, you hear me, sir. Jelly? Yes po, naririnig ko po kayo, Sir Ben. Okay, sige. Jelly, thank you so much. Nakalive na tayo sa IBC TV 13, ganoon din sa CLTV 36. Jelly, itong sinasabi mong ako na bother nung doon sa kahit sino magulang kapag sinabi nakaranas ng emotional distress yung mga anak natin, patungkol doon sa bagay na hindi naman nila kasalanan, medyo doon nakatingin kami. Pero tingnan po muna natin dito, ito bang eskwelahan na rereklamo mo private school to? Tama, di ba? Yes po, Sir Ben. Private school po. Alright. Hindi ko muna babanggitin ang pangalan ng eskwelahan. Jelly, meron bang pag-uusap yung eskwelahan at kayo na tinawagan ka ba nila lately as to the status ng iyong hinaing doon sa eskwelahan? Sir Ben, simula po nung nagkaroon po kami ng hindi pagkakaunawaan, hindi na po sila nag-approach sa akin. Kailan po yung huling usapan po ninyo? Yung eskwelahan? Nagkakaroon po, Sir Ben, nagkakaroon lang po ng usapan kasi Then kailan po, when was the last time that you talked to each other mo? Diretso muna po na, just I'll ask question para medyo mabilis, Instead of yung... June 15 po. June Yung 15. 15 po. Since June 15 up to now, hindi na sila nakipag-ugnayan sa'yo. Opo, hindi Alright, po. so follow me here. Siguro nag-enroll ka para sa mga anak mo, tama? Opo, tama po. Alright, nung mag-enroll, nagbayad ka ata, nakita namin 30,000 pesos and then meron kang binayad din na ito naman, partial payment to ng sinasabi doon at meron kang 3,000 or ano pa itong mga nakikita ko, 30,000. So, dito sa parting na to, okay,
Bago ka nag-enroll ng anak mo, did you talk to them? Malinaw? May balance ka ba sa school before? Meron po, Sir Ben, meron po. Alright. So, yung 30,000 was for the balance, tama? Yes po, sa balance po yun para Okay. po makaabot. Magkano pa po yung balance niyo totally? How much would that Ang be? sinisingil po nila sa amin ay 80,000. So, Kaya 80,000. nag-isip po ako So, may ng balance pa kayo na... 30. Okay, so may balance pa kayo na 50. And then, nag-enroll ka Opo. doon sa binayad mo na 6,000, tama? Nag-enroll po ako kasi pati po yung sa libro tsaka sa enrollment. Okay, so nag-enroll ka, nagbayad ka ng 6,000. Parang gano'n, tama? Ano po, tig 2,000 po. Okay, sige. So, ano pong nangyari nung mag-enroll po kayo? Naging malinaw ba sa kanila na yung binayad mo na 30,000 was for the balance and then the other, i-settle mo sa kanila? Did you agree na kung meron ba kayong some kind of a payment plan na sinusunod for that matter? Sir Ben, with regards po dun sa payment plan, hindi po nila ako binigyan. Okay, Pero did you... ang isa lang po sandali, yung okay. pinangahawakan Ma'am, ko. sandali lang muna, ma'am. Stop yung ano na, ano, kasi tapos na yung grievance natin. Nag-i-investigate na po kami to find the bottom line kung paano po natin ayusin, okay? We're now investigating. So, yung sinasabi nating 2,000 for the books only and wala pa yung enrollment fee. Parang ganun ang lumalabas, tama? Meron po akong resibo, sir, ng registration po nila. Okay, registration pa lang, ma'am. Okay. Ma'am, okay na po sa atin. enrollment. Naging malinaw pa po ba sa eskwelahan when you enroll your kids na ito muna ang babayaran ninyo, you were paying the 30,000 for the balance and then you still have a balance of 50,000 pesos and then you Opo, sir. nag-register ka for amount of almost 6,000 or 2,000 registration and then yung pasukan na, anong araw yung pasukan? June 15 po. Yung ba yung araw na kung saan unang araw pinauwi muna ang anak nyo kasi for whatever reasons hindi pa kayo may balance pa mo. In other words, hindi pa officially, technically, hindi pa enroll yung mga anak nyo, naka-register pa lang. Sir, unang araw po nila. Yes, ma'am, but I'm saying hindi pa sila officially enrolled, registered pa lang sila, ma'am. Am I made to Opo, understand? opo. Okay, so okay. In other words, ma'am, nung pumasok sila doon, alam ba ng school na darating sila or were you just simply nag-register ka pa lang subject to for another enrollment mo or malinaw ba sa kanila na papasok ng mga anak mo na nagbayad ka na ng balance although may balance pa ng Aware po sila 50,000? na nandoon. Paano? Aware po sila na nandoon. So okay, meron po ba kayong kasunduan o kasulatan as to the arrangement? Kawawa naman po kasi mga bata pag pumasok na hindi naman po nila kasalanan, hindi po ma? Opo. Wala Alright. po silang binigay na kasunduan. Okay, ang paliwanag po kasi sa amin at nagtawag po kasi yung mga ibang staff po namin sa school ninyo, ano? Ang paliwanag po nila, hindi raw pa kasi officially enrolled ang dalawang anak ninyo, Ma'am Jelly, dahil hindi pa ito nagsasabit ng formal enrollment form. Dagdag nila, may mahigit pa raw po ata kayo na balance na 90,000 pesos, balance para doon sa 2 taon na school year. At ang investigasyon daw ay nasa Department of Education, kaya hindi na sila sasagot sa programa ng BITAG, although I understand because yan kung titingnan mo, private school na yan kung titingnan natin. Although sa akin, ako, iniisip ko muna ma'am, I understand na yung dahilan ng problema matutumbok namin doon sa I don't know kung anong arrangement meron kayo sa eskwelahan, na yung naging epekto ng problema ay nasa mga bata. Okay, so ang dahilan ng problema, let's separate it. Magkaroon ng misunderstanding between you and the school because may balance pa po kayo and officially hindi pa enroll yung anak ninyo. Ang tawag dito ano pa lang yun, registration pa lang. So, that is siguro the miscommunication between you and the school and naging epekto ng problema sa mga bata na for whatever reasons hindi ko maintindihan kung bakit sila pinauwi kasi hindi pa sila enrolled sa school. May balance pa po kayo. Hindi kaya ganon? Kasi po, sir, ang binigay po sa akin ng presidente ng paaralan na salita, ay ibigay ko daw po yung pinakamalaking amount ng pera na kaya ko pong ibigay. Oh, parang payment plan po yun, ma'am. Pakikiusap nila. Parang it was more of, siguro negotiation or very diplomatically, understanding din sila. Kaya baka hindi lang po siguro kayo nagkaintindihan. But I kind of like sir, wonder, kaso teacher po kayo ma'am dapat na intindihan niyo po siguro ang sitwasyon, di ba? Nung hiningan po ako ng
hiningan po ako ng papel ng titulo ng bahay. Parang collateral ang ibig sabihin. Nababayaran nyo sila. Opo. Okay. Ma'am, sandali lang po, ma'am. Ano? Nakita ko na po, ma'am. Ano? I mean, it's not between you and me. But apparently, ayaw na magsagot ng eskwelahan kasi for now, hindi pa rin officially enrolled yung anak ninyo. You still have a balance with them about how much. Parang lumalabas, parang may 50,000 plus pa ata, 90,000 pesos. Now, hindi pa officially enrolled. So, hindi pa rin. So, and 2 years spending na raw po yan, ma'am. Ngayon, para sa akin, ma'am, I'd like to be very diplomatic. I understand your situation. Magulang din po ako, ano? But at the same time, pasalitain po muna siguro natin yung Regional Director ng National NCR nito, no? Concurrent Officer in Charge ng the Office of the Assistant Secretary for the Operations of DepEd, ano? Si Asik Jocelyn and Dr. Andaya. Magandang umaga po sa inyo, Asik Andaya. Ma'am, good morning. Magandang umaga po, Sir Ben, at sa lahat po ng ating nakikinig at nanonood sa inyong programa po. Kasama ko po, ma'am, yung anak ko po, the next generation, bitag si Carl. Yeah, morning po, ma'am. Okay. Ma'am, siguro, ma'am, you Sir were Carl, good morning. Yes. Morning, ma'am. Ma'am, ganito na, ano, what do you think, ma'am? Siguro napapakinggan nyo. It'll be a lot easier. Baka meron na po kayo na form na anong intervention magagawa niyo po? Anong unang message or meron man, if you're ready, to tell the parent at this point na parang may grievance ang parents sa school. And how do we handle this, ma'am? First, ano pong masasabi ninyo sa nangyaring problema? Opo. Sir Ben and Sir Carl, at sa ating magulang, una kasi, ang naiintindihan ko dito na hindi nakakapagbayad ang magulang, no? 2 taon na ito bago itong school year. Sa atin pong DepEd order, ang sinasabi po doon ay dapat malinis muna yung kung ano man ang requirements na hindi pa naibibigay ng mga bata para sila ay ma-officially enrolled. Kasama doon sa enrollment requirements, hindi lang yung ibang mga dokumento, kung hindi, yung din pong pagbabayad ng kanilang mga tuition and other fees. So dito po ay hindi po sila kaya nilang bayaran ng kabuuan. Ang report po kasi sa akin, Sir Ben, Sir Carl, na nakarating ay 90,000 covering school year 24-25, 25-26. Okay. So, tama din po kayo, Sir Ben, na depende na ito sa pakikipag-usap ng eskwelahan at ng magulang. So, nung pumasok po yung hindi po sila talaga officially enrolled. Okay. Asik, kaya yun ang yes. dahilan. Opo. Yes. Sorry, ma'am. May quick question lang ako, ma'am, no? Kasi parang lumalabas dito ay kailangan muna ma-clear from the previous school year bago mag-proceed sa panibagong school year. Tama po ba? Tama po yun. Yes. Or, meron po tayo ding, kasi sabi ko nga po kanina, sir, ay pwede din sa pakikipag-usap na lang yun ng magulang at ng paaralan. May Yes. mga paaralan Yes. kasi na pwede silang magbigay ng kaukulang amount na hindi yung kabuuang amount Yeah. para makapasok po at mag-enroll ang mga bata. Okay. Now, ma'am, with that said, ano po ba yung tamang pag-handle ng school sa ganitong klaseng sitwasyon? Kasi I think parang nabigla yung magulang or yung nanay na kung saan may mga hinihinging parang collateral ng lupa or whatsoever. Meron bang authority yung school to do such an agreement? Or ano po bang sa tingin base sa ating DepEd pagka may ganitong sitwasyon na may utang from the previous years, hindi pa nasisettle hanggang ngayon, ano po ba yung dapat na remedy na ginagawa ng mga school? Opo. Ang una po dapat ginagawa natin ng eskwelahan ay kausapin talaga yung magulang at ipaliwanag sa kanya kung bakit hindi pwedeng pumasok at mag-enroll ang kanilang mga anak. Pero wala po nakasaad po sa ating polisiya na kailangan may collateral and kung ano-ano pa po. Hindi po ito nakasaad sa ating polisiya. Okay. So dapat sanang nangyari po, Sir Ben and Sir Carl, ay kinausap ang magulang at sinabi wag munang papasukin. Pero Okay. dahil Alright. pumasok na po ang mga Okay. bata, dapat po sana ay ang mga bata ay pinapasok at umattend ng kabuuan ng klase. Halimbawa, ang dismissal ay 4 o'clock. Asik. Okay, Mhm, ma'am, yes. ma'am, ganito lang. I think that you're going through yung parang
Well, it's more of consideration, parang gusto mong sabihin, because mga bata kasi parang na bata nagkaroon ng kunting trauma, ano? I mean, hindi lang kunti, it's a trauma. I don't know exactly how big. This could have been handled nicely. Can you intercede na lang siguro, ma'am, or call the school and them, now without us sa BITAG coming in to the picture? Apparently, kayo naman po yung mga regulators when it comes to policy. Parang ito ay humanitarian consideration na rin para sa school, Christian school pa naman sila. And at the same time, ako naman, baka sakaling you can find a common ground where mapag-ayos natin para hindi naman kawawa yung mga bata man. Can you do that? Yeah, makakaasa po kayo, Sir Ben. In fact, kinausap ko na po ang regional director ng Region 3 para mag-intervene na po dito. Okay. Ganun lang, ma'am. Ma'am, siguro that's the only way. We will leave it there, and then I know for a fact na it's more like a grievance na you had to adjudicate now without us coming to the picture. Idinala na po namin, siguro may makukuha educational, informational sa mga magulang na rin. But then we'll stay away for this kasi i-handle nyo po muna bago makaabot sa amin. And siguro i-endorse muna namin sa inyo because I think you'll be more in the position to handle it carefully. And rightly, kami naman parang to present the problem without having to intervene. Maraming salamat po, ma'am. At dun sa magulang. Thank you. Thank you so much, ma'am. Ano, antayin nyo lang siguro, ma'am. Papupuntahin namin ang magulang, ma'am, para magkaroon ng kalinawagan. Nandiyan pa ba yung, Ma'am Jelly? Nandiyan ka pa, Ma'am Jelly? Yes po, sir. Okay, ganito lang, Ma'am Jelly. Let's find a common ground without having to put it on the air anymore. Baka pwede mag-usap yung school and the DepEd na hindi na kami nag-interview. Baka lalong lumala pa eh. Okay, Jelly? Okay po, sir. Okay? Salamat. Gawin na lang natin diplomatically outside without having to put it para may kunting privacy naman. In the meantime, nandiyan naman yung ating DepEd makakatulong, ha? Okay po, Sir Ben. Maraming Salamat po. din. Okay. Okay, sige. Ito yung sinasabi natin, Carl, that we're become like, well, pambansang, well, parang ano tayo, this is yung pambansang ano na tayo dito hinaing, panggapan ng hinaing, pero pinapaso natin. Medyo naiba yung sumbong na yan kasi school and, okay? So, Carl. Alright. And magbabalik tayo itong pambansang sumbungan, BITAG Helpdesk. Susunod sa pambansang sumbungan, BITAG Helpdesk. Movie rider na naghihintay ng pasahero nasa pak ng lalaking mainit ang ulo. Hindi raw kasi nito maaway ang GF, kaya siya ang pinagbuntanan ng galit. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. BITAG Helpdesk. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Pinupuntahan. Ruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili? Opo. Kinukompronta. Ba't nang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata hindi ng lang publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. BITAG Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our BITAG app now.
bossing sa programa ni Ven Tulfo. Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Pinas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ven Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Paglagpas po nila sa akin, nagkatinginan po kami nung lalaki. Ako po si Joshua Agapan, movie rider, na lumapit po sa bitag dahil irereklamo ko po yung nanuntok sa akin. Noong July 27, 2026, naghatid po ako sa mula Makati hanggang Taguig ng pasahero. Pagbaba po ng pasahero ko, naghintay lang po ako ng 5 minuto hanggang 10 minuto nang may napansin po ako na nag-aaway po sa akin likuran. At napalingon po ako sa kanila. Paglagpas po nung lalaki sa akin, bigla po siyang bumalik sa akin at tinanong kung may problema ba ako. At ang sagot ko po is wala po, nag-aabang lang po ako ng booking. At doon niya na po ako sinimulang sunggaban ng suntok ng 3 beses po. Usap po kami sa barangay pero hindi naman po kami nagkasundo. Pumunta po ako dito sa bitag para ma-aksyonan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Kakaibang sumbong po ito, ano? May mga kasabihan na kung minsan pinagbubunton mo yung galit mo. Putting the heat on somebody else. Mainit ang ulo mo, pagkatapos sa init ng ulo mo, sa anumang kadahilanan, may nakita ka, pinagbuntonan mo ng galit mo. Parang kunyari, pagdating mo sa tahanan mo, buisit ka sa boss mo, sa anumang kadahilanan, kabuisitan mong boss mo, yung iyong maamong aso, darating sa'yo, ganyan-ganyan, tapos sabay sipa. Parang gano'n, pinagbubuntonan ng galit. Nawala naman. Kaya sa aso, sa pusa, sa tao, pag yung taong medyo mainit ang ulo na hindi kaya, may anger management to. Ibang usapan to. Ito po yung dahilan ng problema na ang rider nag-aantay siya ng kanyang pasahero, move it rider. Sana man kadahilanan, wrong place and a wrong time, napadaan yung mainit na ulo at nakita siya sa anong kadahilanan dahil sobrang galit niya sa kanyang girlfriend, hindi niya, anuman kadahilanan, nakita tong binalikan para sapakin. Makikita po natin siguro kung papakita yan. Yan, lumagpas si girlfriend, away sila, tinaas niya kanyang pakita niya ang puso niya na may tato, siga ako. Ay, nababasa ko yan. Tinaanan niya yung driver, nag-aantay ng pasahero si move it, ayan. Bumalik siya. Kita niya, ayan na yan. May tinanong siya, wala, boom, sabay sa pak. Hindi ba, kita mo? Walang ginawa. Ayan na, ayan. Susundan niya ulit, kita mo, yung lalaban, suntok. May umawat na sa kanya. Ito yung taong medyo ibang usapan. Siguro, kasama natin ngayon si Ryder. Okay. Kumusta ka naman, bossing? Medyo okay naman na po. Medyo okay ka na. So, napag-usapan na, ano ba sinabi niya sa'yo nung lumapit siya sa'yo? Tinanong niya po ako kung may problema ba ako. Siya may problema, hindi ikaw. Opo. Okay. Parang gusto niya lang ibuntun yung galit. Baka galit siya doon sa pangyayari. Siguro po. Parang ikaw ang ginawa niyang punching bag. Opo. Speedball. Diba? Sige. Sa linya ng telepono, nandiyan ba yung complainant natin? Yung respondent. Yung respondent nandiyan. Respondent natin, nandiyan, calling pa. Si Ray Abo, 21 years old lang to. Wala pa to siguro. Ako kasi, ganito na lang, simple lang po, Importante makakausap muna natin talaga itong rider na to. Ay, itong nanapak sa rider. Okay? Kasi dapat makuha na natin ano ang tumatakbo sa kanyang kokote. Suriin natin what's in his mind. What made him do it? Parang bumalik ka pa, balikan po natin para makita. Nag-effort pa siyang balikan, iyan, wala namang ginawa sa kanya. Nakalagpas na siya, tapos binalikan niya para sapakin. Okay, nakikita mo, in short, pinagbunto niya nila ng galit. So, ganoon ang ginawa niya. So, itong si Abo na to, nag-usap ba kayo sa barangay? Opo. Ano daw ang nangyari sa barangay? Hindi po kami nagkasundo dun. Ano daw, bakit di ka nagkakasundo? Nanghihingi, nagpapareglo po. Okay. Hindi ko po siya Gusto niya makipag-areglo sa'yo. Paano daw siya makipag-areglo sa'yo? babayaran lang daw po yung mga naabala sa akin. Babayaran niya na abala.
Yun lang. So, anong sinabi mo sa kanya? Hindi, gusto ko po siyang tuluyan na Tuluyan mo na. Alam mo, Carl, kasi ito important. Usapan na muna natin. Hindi po talaga kami nakikialam sa mga ganito, pero iba na po ito eh. Yung bang manakit ka sa kapwa mo na hindi mo kaano-ano. You just happen to be in the wrong place and the wrong time. Yes. Wala ka sa tamang lugar, wala ka sa tamang oras, dumaan tong kolokoy na to. At pagkadaan ng kolokoy na to, biglang, di ba, dahil may away siya sa girlfriend niya, ayan, mas maganda muna, balikan muna natin, hindi dyan. I-play muna talaga natin yung umpisa. Pinakasimula. Yan ang girlfriend niya, umalis na, mukhang umiiyak ata, tapos yan, yan si Kolokoy, naghahabol. Yan. Dinaanan niya yung rider, nag-aamday yung pasahero, wala namang kinalaman. But tingnan mo to, saan naman kadahilanan, bumalik siya. Nakita niya to. Ayan na. Kinausap niya, para bang, yan, nakita mo. Itong bata na to, kapag hindi umayos tong Kolokoy na to, baka hindi abutin to ng 21, baka hindi umabot ng 22, 23 sa init na ulo. Kasi baka yung sa susunod na mananapak ako, nakikinig ka ngayong Kolokoy kang bata ka. Patingin itong bata na to. Pakita muna natin. Ako kasi, tsaka na muna yung mga ano niyan. Pakita yung picture nitong sa swimming pool. Ikaw, Ray Abo, makikinig ka. Ha? Makikinig ka. Kung nakikinig ka magulang mo, 20 anyos ka na, no? Abo na ang tawag ko sa iyo. Kasi baka hindi ka umabot ng... nandiyan na ba? On the line? Ray Abo, magandang umaga sa iyo, Ray. Ray, nakikinig ka ba, Ray? Nasa telepono ka ngayon. Ray? Hello po. Ray. Alam ko, kumusta ka naman? Kagigising mo lang? Ayos po. Pasensya ka na, inabala kong tulog mo ha. Sorry ha, na nagising ka namin. Pasensya na muna, sorry ha. Pero boss, baka pwede ka namin makausap ng anak kong si Carl, the next generation. Pwede po ba na maabala ka muna dito, Chip? Ray, pwede bang may tatanong kami sa iyo, Chip? Sorry po, hindi ko po kayo maintindihan. Hindi niyo ako maintindihan. Medyo naintindihan mo na ako ngayon? Okay na po. Okay. Sorry sa abala, Chip, ha? Naka-live tayo sa IBC TV 13, ganun din sa CLTV 36. Sorry talaga na naabala ka namin. Kagandahan ng tulog mo, tanghali na, pero nagising ka namin. Okay lang sa'yo. May trabaho ka ba, Chip? Bukas po meron. Meron ka? Ko po. Okay, bukas trabaho. Ikaw ba'y PAL? Alam mo ang PAL? Hindi Philippine Airlines, palamunin. Hindi, may trabaho ka, hindi ba? Makinig ka. Ba't mo binugbog itong tao? Anong nasa isip ng kokote mo? Noong mga panahon nakita mo si Ryder, dinaanan mo, galit ka sa girlfriend mo, ba't mo siya sinapak? Itong si Joshua. Binalikan mo. Ano ang nagtulak sa iyo? At anong naglalaro sa kokote mo ng mga panahong ginulpi mo siya? Ano ba? Ayan, ikaw na nga ikaw pa naghahanap ka ng gulo? Ano to? Hindi po naghahanap ng gulo. Ano no? Gawa nga ho ng kwento ko sa kanya. Lasing ka ba? Gumising ka na ha, gumising ka. Kausap mo na ako. Hindi na maganda to, naka-ere ka, parang yabang mo. Umayos ka, pag sumagot ka sa amin, binibigyan ka namin importansya. Naka-live tayo. Nakikinig ka ba? Yes po. May sakit ka ba? Or may hangover ka? Wala. Gising ko lang po talaga. Kagigising mo, tayo! Sagot! Mayos ka. Nakasakit ka rito, hindi maganda tong ginawa ko kung tatay lang kita. Sinapak na rin ginawa, sintido mo ng gano'n. Hindi ako konsentidor eh. Alam ba ng tatay mo to? Wala po akong tatay. Wala kang tatay. Gusto mo ako maging tatay mo? Para makabigyan kita ng magandang lesson in life na matututo ka, titino ka. Ngayon, anong gagawin mo rito? Hingi ka ng sorry dito o gusto mo puntahan ka namin sa barangay? Gusto mong imbitahan ka ng pulis ngayon para maimbitahan ka sa presinto? Nakapag-usap na po kami yan. Nakapag-usap na kayo. Anong pag-uusapan ninyo? Sa Lupondo muna po kami mag-uusap. Hindi na walang lupon-lupon na rito. Diretso na sa pulis to. Nanakit ka, physical injury to. Sinong niloloko mo? Pwede ko naman tulungan to. Ayan, nakikinig din pulis sa atin. Hindi na po pwede rito yung mga kagawad dito or mga barangay dito dahil nanakit ka na nanapak ka na Hindi na to away-away ng kwento-kentuhan
Pulis na to Opo, eh. O, kausapin mo pulis. Naiintindihan ko naman Oh, na makinig mali ka. ako doon. Shut up, makinig ka. Okay, katawagan mo ka ito, kausapin mo si Kapitan. Sige, kausapin natin yung si Police Captain Melvin Garcia on the line ngayon, Public Information Officer ng Taguig City Police Station. Magandang umaga po sa inyo, Police Captain. Yes sir, magandang umaga po. Captain Garcia po, ng Taguig Investigation and Detective Management Section po. Alright. Captain, gusto lang namin idulog sa inyo itong pangyayari na kung saan isang move-in rider andun sa lansangan tapos sa pagtripan ng isang 21 anyos na tao tapos nagkaroon ng bugbugan. Sir, ano pong masasabi natin pulisya dito? Ano bang pwedeng posible maisampa dito sa tao na to? Yes sir, ganito po matapos po sir mag-viral sa social media po yan. Yan pong nasabi po na rider po na nabugbog po sa Barangay Pitogo po dito po sa Embo area. Sir, kami po ng Taguig City Police Station sa pangunguna po ng aming Chief of Police ay in-encourage at hinanap po namin itong movie rider na siya pong biktima po dito at nagsimula po kami sa barangay. Unfortunately, nagharap po sila sa barangay after the incident ngunit wala po silang settlement. So ang ginawa po namin ay kinuha po namin ang contact number nitong ating biktima na taga-Pasig at in-invite po namin dito sa police station para kuhanan po ng salaysay. At yan naman po sir ay nakuhanan po natin ng salaysay, dokumento at the same time po pinroseso na rin po, nakakuha na rin po kami ng CCTV para patunayan ang ebidensya laban po dito sa kay alias Ray. At saka ang inaantay na lang po sir natin dyan, yung certificate po ng medical legal. Anong medical certificate po galing po sa ospital for filing na po sir ang kaso. Actually, inaantay na lang po namin dito yung... Captain, if I may know, tatanungin ko lang sa inyo, ano pong possible na kaso ba ikaharap nitong 21 anyos niya to dito sa pangyayaring pantitrip niya dito sa Move It Rider? Yes sir, kakasuhan po natin siya ng physical injury at saka po unjust vexation. So meron pong verbal tussle, so binura po, inassault po verbally itong biktima natin bago saktan. Okay. So unjust vexation and physical injury po ang kakaharapin po nito. At ito po hindi na po dadaan sa barangay kasi magkaiba po sila ng lugar at saka hindi po ito sakop ng barangay Lupon. Alright. Ito po police matters na po ito sir. Alright, okay. Kap, ganito na lang Kap, para mabilisan. Alam ko naman kompleto na tayo. So inaantay nyo na lang Kap yung sinasabing medical certificate. Tama Kap? Yeah po. Alright, Sir, so yun na lang po. sakaling wala pang medical certificate but the video, nagko-complain na po siya doon sa pananapit sa kanya, kitang-kita naman sa video, etc. Ano pong gagawin ninyo? Sir, bali, pwede naman po sir, tupalo na lang natin yan. Yan, gano'n lang Kap. Sasamahan siguro namin Kap para makapag-file na. At para leksyon na yun na to, siguro tong abo na to pag hindi, baka hindi na umabot ng abo na to pagdating ng 22 Okay. Sir, magsilbing aral po ito sana sa mga gaya po niya na talaga pong Sige, sir. Police Station, inihikayat po sila na magtapa po ng demanda. Thank you so much, sir. Maraming salamat. Sasamahan po namin complainant, sir. Ikaw naman, Abo, Ray Abo, nandiyan ka pa? Yes po, nakikinig lang po ako. Kikinig ka. Pakinggan mo naman maigi. Dik-dik ko sa kokote mo, ha? Dik-dik ko sa nakatuwad na kokote mo, pa-swimming ka pa. Lublub ko yung mukha mo dyan sa swimming pool na yan, Gusto mo bang mabuhay pa hanggang 22? So inaasal mo yan, magiging abo ka, baka hindi ka na umabot ng 22, umayos ka. Ngayon, makikita ka na gusto ko makita na magpapiansa ka, kasi kung hindi, ay naku, Sus Mariosep, Taguig. Marami akong kakilala mga kakosa dyan sa loob ng Taguig. Maghahanda sila ng maraming pumada dyan. Linis-linisan mo yung daanan ng dumi mo kasi siguraduhin aasawahin ka doon sa loob. Makinig ka! Narinig mo ba ako? Opo. Nakakita ka ng totoong siga. Maayos ka nga. Ngayon, magdasal ka na. Tiri ka ng kandila na mapa-areglo ka na to. Nag-overtime na kami para sa'yo. Gusto ko lang sabihin sa'yo, nasa radar screen ka na namin, Ikaw at mga kapareho mo, baka hindi ka umabot ng 22, 23 kung ganyan ang asal mo. Okay? Marami na akong nakita na ganyan. Pagkata sisiga-siga, tapos yung sisiga-siga, meron pa palang siga na medyo patapon na rin, kilabot. Yun, gagawin ka noon na gigripuhin ka noon kapag ayaw namin ng ganyan, violent yan. Pero may mga ganyang utak, mas higit pa sa kokote mong ewan.
Ano ba nangyari sa'yo? Ba't ka galit sa girlfriend mo? Buntis bang girlfriend mo? Yes po. Yan, mabuntis-buntis ka sa susunod. Maayos ka nga. Yung kalibugan mo kasi. Maayos ka. Sige. Okay ka. Alright. Okay. So, sir, kami nagpapasalamat na Gusto lumapit natin ka to. dito sa amin. At rest assured na asistahan ka namin sa mga... Tutulungan ka namin, ha? Okay? Huwag ka matakot yan. Pitikin ko pa yung agbols niyan, eh. Pagka may mangyari susunod, batuan mo kagad ng helmet tapos takbo. Nasabay takbo. Maraming salamat. Alright. Pero sabihin mo, sa'yo na yan. Yung medyo sira na. Okay, Carl. Alright. And magbabalik tayo. Itong pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Mangangalakal, nakabangga, barangay at may-ari, pinilit daw siya magbayad ng 18K. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Pinupuntahan. Maruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem issue. So sila ang namili? Opo. Kinukumpronta. Ba't nang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay. Willing ka naman umalis. So bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, ha? Huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba? Nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Linas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ven Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Linas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ven Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Wala rin pong police report. Iniwanan niya po ako bigla. Sabi niya po sa kasi nagmamadali daw po siya. Ako po si Rizalino Castillo Bellica. Lumapit po ako sa Bitag para po matulungan ako sa problema ko. Dahil po, noong July 12 po, habang po ako ay nangangalakal, pag U-turn ko po, inunahan po ako ng sasakyan, kaya po siya nabangga ako. Nagulat na lang po ako, kinagabihan ng A13 po. Pinatawag po ako sa barangay para pilitin magbayad ng 18,000. Eh wala naman po akong pambayad talaga ng ganong kalaking halaga. Kaya po, nagkaroon po ng kasulatan, eh wala naman po akong alam sa ganong kaso. Kaya po pumirma po ako ng pumirma. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so ngayon mga boss, sa ganitong klaseng sumbong na pag-uusapan natin, unang-una titignan natin kung tama ba yung pag-asikaso ng barangay dito and kung talagang dapat idulog sa barangay yung ganitong klaseng mga kaso. So ngayon kasama natin yung mismong nagrereklamong si Rizalino Bellica. Magandang umaga po sa inyo, sir. Alright. So sir, ikaw po isang mangangalakal, tama po ba? Tapos nagkaroon ng aksidente sa lansangan, tama po ba? Ngayon, saan po kayo dinala?
Ano po, nangyari po yung aksidente po, San Antonio po. Tapos po, Hindi, okay na po, sir. So, nung nangyari yung aksidente, nagkabanggaan na kayo, saan kayo dinala? sa ano po, barangay ng Malaban po, dun sa amin. Barangay ng Malabon. Malaban pa, Binyan, Laguna. Anong napag-usapan nyo doon sa barangay? Sabi po sa akin magbayad daw po ako ng 18K. Sino ang nagsabi magbayad ka ng 18,000? Yung babae po, hindi naman po yun yung driver. Yung babae po humarap sa akin, hindi yung lalaki. Sino nagsasabi na magbayad ka? Yung tao ng barangay o yung taong kausap mo ng doon sa sasakyan? Yung tao po, yung babae po, tsaka yung... Sa sasakyan? Opo. Pinagbabayad ka. Anong sabi ng barangay? Wala po silang basta sang-ayon lang po sila ng sang-ayon doon sa mag-asawa. Okay. Paano sumasang-ayon sa Wala mag-asawa? po man lang pong magsabi na na hindi ka ba naawa dito? Nagpakita na po ako ng mga reseta ko po sa gamot na hindi pa ako makakapaghulog. Pinilit ko lang nga po magbigay ng 500 Pagkatapos nun, pumunta ba kayo ng police station? Hindi po. Iniwanan niya po ako nung pagkatapos po namin So doon na dapat yun, barangay. Doon na dapat matatapos. Bayaran mo na daw sila doon sa barangay. Paghulog daw po. Tapos pumayag na po ako sa hulog na aminado naman po ako dun sa pagbangga ko. Ang gusto po nila, wala daw pong palya. Walang palya. Opo, pagkaroon, Sige, sir, tatanong. Ano ba ang trabaho mo? ano po, mga ngalakal po. Paano ka nabubuhay sa pangangalakal? Nag-iikot po ako ng yung mga basura po dun sa... Yung mga basura po sa bahay, kinakalkal ko po. Okay, tapos pinipili mo kung ano yung makakalakal mo. Magkano kinikita mo ron sa Minsan po pangangalakal? 500 po pinakamataas. Tapos pinakamaliit, kuminsan. 300, 400. So, kumusta naman ang buhay mo niyan? Isa ngayon po, nahirapan po ako kasi hindi po ako makapagtrabaho ngayon. Bakit? Kasi po, naputulan pa po ako sa amin ng daliri. Meron ka bang diabetes? Hindi wala po. Tapos ano yan? Anong sa bituka po sa akin. Sa may bituka? Nabibigla po. Minsan po kasi nagugutuman ako. Okay. Tapos bigla po akong kakain. Observe pa. Sige. So, hanggang ngayon pinipilit ka magbayad? Opo. Sabi nga po sa akin Sino may sabi sa'yo? Nung babae po, sabi po sa akin. Sino? Wala akong pakialam sa babae na yun. Sabi po sa akin wala daw po silang pakialam kung ano po yung sakit ko, basta daw po sige, magbayad. ganito. Wala akong pakialam. Sino ba nag-imbestiga sa inyo? Barangay? Opo, barangay Okay, sige. po. Sa linya ng telepono, si Barangay Investigator Arnel Rivera. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Arnel Rivera. Sir, Bendol po, idol. Okay, sir. Gusto po. Okay, pakihina lang po siguro, sir, ng TV, radyo, kung ano yung TV yan. Sir, ano ba nangyari dito? Parang nangyari napipilitan po yung mga ngalakal magbayad ng 18,000 pero parang 500 daw atang singil. Nabasa ko po yung letter. Natulong po ako dito sa mga investigation. Ito rin nagganap sa... Sir, totoo ba, sir, nagbayad siya ng 500 pesos? Yun po sabi po dito sa amin, Lupon, nagbigay po siya. Lupon, sir, Lupon or investigator lang, sir? Nung dumating sila sa investigation, sa pinasa namin sa Lupon, nagkaroon po sila ng kasunduan. Lupon ba ang pinag-usapan to? Sila po yung pumirma. Sir, tatanong ko lang, sir, para mabilisan, kakapusin tayo ng oras. Tama po ba, sir, yung forum sa barangay pinag-uusapan pagdating sa mga traffic accident or whatever, sa fender-bender? Tama po ba ang barangay, dapat hindi ba pampulis na po yan for traffic incident report muna? Kasi kung may bayaran, sir, hindi po natin malaman kung sinong tama o mali without the absence of any police investigation na may nangyaring insidente. Kasi parang ginagawa po natin under duress, labag sa kalooban ng taong kung sino man to dahil mangangalakal lang siya, maliit lang siya na tao. Tapos yung tao, yung kanyang nakabangga, nagdemand ata, magbayad ka, wala siyang pakialam kung anong sitwasyon. Kasi maling forum po sa barangay pinag-uusapan pagdating sa traffic po, sir. Di ba, sir? Sir. Kasi po, sir, iisa ang barangay ho pareho silang... Hindi, sir. Pag sinasabi natin, sir, kung sakaling do you think, sir, kung ikaw isang retired police, tama po ba ang barangay gagamitin po ng pagdating sa mga traffic violations or traffic incident or traffic accidents? Kasi, sir, So, sir, tanong lang po, tama at hindi po tama, sir, hindi ba? Alin ba talaga?
Sir, hindi nila dinaan sa police station ng Bangano eh. Sir, parang ikaw ba inimbita o si kinuha, pinapunta, paano ka nakarating sa barangay? Ano po, sinundo po ako sa bahay. Ay, sinundo pa raw sa bahay. Invitation, pagdating doon, pinagbayad na. If it's an invitation, sir, dapat nag-investigate muna kayo. Pagkatapos, papasa nyo sa pulis. Ang problema po natin dito, sir, may inhustisya. Maliit lang po ito, mangangalakal lang po ito, sir, Hindi, tapos yung kausap may sasakyan, may sasakyan na kotse. Kung siya po sasakyan, sana kung ang pulis yan, hahanapan siya ng kanyang driver license or meron ba siyang sinasabing rehistrasyon ng kanyang sasakyan, the first and foremost, to see, dahil ang pagmamaneho ng sasakyan, pribilehiyo, hindi sasakyan. Kasi pribilehiyo, na una sa lahat, bibigyan ka ng lisensya, yung usinong driver, bibigyan ka ng rehistrasyon ng sasakyan mo. Pag may rehistrasyon ng sasakyan mo, may insurance ka dapat. Kung sakaling may third-party liability o naman yan, pwedeng insurance ang sasalo. Ito naman, sir, mangangalaka lang to, sidecar, bisikleta lang to, tapos kukuha ng mga basura. Ano pong pambabayad nito? Makikita niyo po ba, sir? Injustice po yan Grave injustice yan Grave, kumbaga para sa akin, aggression. Grave oppression, matinding, agresibong pangungulekta na wala sa kanyang kagustuhan na pinagbayad siya ng per week, 1,000 per week. Teka muna, sino po ba itong lintik na babae na to? Kung sino man itong mga nagsasabi na yan. Gusto ko maimbestigahan, sir, para makita kung sila ba'y rehistrado sa LTO, kung sila ba'y may driver license. Importante, sir, ganun dapat. Kaya hindi po pang barangay ito You're a policeman. You should know this. Di ba? Mali po yung forum, mali po yan, aminin mo. Hindi po siya magbabayad. Ako po may sabi. Papuntahin mo sa akin yung nagko-complain na yan. Iharap mo sa akin. Singilin ako. Sige nga. Huwag ka magbabayad, Huwag ka magbabayad. Hindi ka magbabayad. Nagsasabi na po ako hindi siya magbabayad. Kausapin mo, Carl, itong si Kapitan. Sir, Sir, sandali lang muna, Pakakusapin natin ang police, chief of police. Okay, kausapin natin si Police Investigator. Captain Ignacio, Chief Investigator ng Binyan Component Police Station. Magandang umaga po sa inyo, Captain. Yes, sir. Magandang tanghali po. Alright. Captain, meron po nangyaring insidente or traffic accident na kung saan idinala ito sa barangay. Sir, meron po ba tayong information na nakarating sa atin regarding dito sa aksidente between isang, itong si Rizalano Belgica, and then itong Belgica, and then itong respondent na mag-asawang Tribo? So, para sir, nakarating lang yan sa akin kahapon nung tumawag. Kahapon nung tinawag po ng staff namin. Pero prior, wala pong nakarating sa inyong stasyon. Tama ba? Wala pong reported na incident. Ngayon, sir, pagdating sa mga traffic accidents, dapat po ba sa barangay nagkakaroon ng bayaran kaagad o dapat naggagawa muna ng police report ng pag-uusap? Well, kung sa mga ganyang pagkakataon, lalo na kung may mga insurances na sinasabi, hahanapan tayo ng traffic investigation report. Yes. Yung lalo na kung meron tayong comprehensive o third-party liability, yung police report ang pinaka-importante dyan. Kailangan mai-issue natin sa both party. Okay. Ano masasabi niyo, sir, dito sa pangangalakal na kasama natin yung nag-complain at dinala dun sa barangay, nag-usap sa barangay, tapos binayaran ng 500 pesos na konting kita niya, hindi mo man lang pinag-usapan kung may insurance ba yung tao, pwedeng sagutin ng insurance, pinagpipilitan itong mangangalakal na magbayad ng kanilang sasakyan na hindi naman natin alam na wala naman police report talaga kung sino may pagkakamali. 1,000 per week daw, sir, hinihingi para dito sa nangangalakal. Unang-una muna, kailangan mo natin magkaroon ng malalim na investigation dyan. Yes. Yan. Which is kung sino ang tama o mali dyan. Kasi madami mga contributory negligence kung paano nagaganap ang isang vehicular accident o traffic mix-up o banggaan. So, dapat yun muna. In fact, yung mga ganyang kaso ng vehicular accident, normally yan ay dinadala na sa amin. Tama. Dahil nga, kailangan ng police report para sa claim ng insurance. Okay. Sige, sir, with that in mind, sir, sa sinabi ninyo, sir, naging malinaw at kabisado niyo po pagdating sa mga ganyang klaseng sitwasyon. Yes, sir. Kami po ay nasisiyahan at na-educate po yung mga tao sa sinasabi niyo po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sir, tutulungan po namin, sir. Ang ayaw po namin, madihado po yung mga ngalakal. Scavenger lang po siya, sir, Tapos kukuhanan mo siya ng 1,000 pesos per week.
Saan po kikita yan? Samantala yung isa may sasakyan. Kung may sasakyan ka, you can afford insurance. Your insurance can pay for that. Ito naman, hand-to-mouth existence. Tulungan natin, sir. Can we? Yes, sir. Opo. Anyway, pwede naman po magsadya lang po silang dalit. Baka pwede naman masolder lang nung pobreng kulong-kulong na yung participation fee, kumura lang. Naman baka yun na lang pwede solder kasi considering na meron naman siya insurance. Pwede naman ganon. May comprehensive naman po eh. Sige, sir. Tama po kayo, sir. Hindi pa natin pati alam kung sino ba talaga ang tama o mali kasi walang malalim na investigasyon na nangyari. Exactly, sir. Paano, sir, kung yung sasakyan na binabayaran niya hindi pala rehistrado? Tapos, tapos walang karapatan sa kalye yon, hindi rehistrado. Kaya siguro ginawa niya minadali. Ang hindi ko gusto, sir, sinundo pa siya sa ng barangay, papunta po sa itong mga ngalakal sa bahay, para dalhin sa barangay at doon pag-uusapin at wala siyang choice, pinagbayad agad ng 18,000 pero minamonthly raw every week babayad ng 1,000 per week. Ang kanyang kinikita lang naman, sir, makikita naman, kung minsan 200, 500 sa pangangalakal, kung minsan wala. May problema po, mga ngalakal po to, sir, scavenger kung tawagin Mga basura po yung kanyang kinakala para kumita. Hindi naman po ito yung mga mayor diyan ng malalaking mga sa basura nagyayaman tulad ng Quezon City. Mga lintek na mga nandiyan sa Quezon City na yan, basura dito, matindi. Or sa ibang mga lugar na pareho dito sa, ewan ko lang sa Binyan, mukhang okay naman yung gobernador dyan, si Isol Aragones, at saka kung sa Binyan, okay siguro mayor ninyo. Ang ayaw lang namin, sir, kawawang-kawawa, sir Ang gusto ko nga, sir, ako yung sasabihin ko doon sa mga may-ari ng sasakyan, ako na ang sasagot sa iyo, ha? Papuntahin mo sa akin, ako magbabayad. Titingnan ko muna para maimbestigahan. Kasi kung ikaw lang, kawawa ka Tapos po, sabi po sa pagbigay ko po ng 500, sabi po, magulog ka, huwag kang papalya, tutuluyan kita. Sabi po gano'n? Sige, puntahan natin. Pupunta tayo sa barangay na yan. Sir, ganito, kung nakikinig yung sa investigator ng barangay, Arnel, nandiyan ka ba? Pulis ka dati. Tutuluyan daw kapag hindi na... tutuluyan ko siya puntahan dyan at hahanapin kong bahay niya para mag-usap tayo sa barangay. Pwede ba? Sige po, sir. Mr. Arnel, pakisabi mo, hahanapin namin yan para makita namin, ayaw namin ng grave threat. Sige po, idol. Okay, sige. Okay, sa iyo naman, Kapitan, narinig mo na, ha? May grave threat na rito. Tutuluyan daw kapag hindi nagbayad. Anong tingin niyo, Kapten? Kami naman po ay nandito lang po. Bukas po ang aming himpinan po. Anytime po kung sige meron pong reklamo. Pupunta po kami sa inyo, sir. Gagawin po namin yun, sir. Magkikita po tayo, kape tayo dyan. At magdadala ako sa inyo ng kape. Anong gusto mong kape, sir? Anything po. Anything? Sige. Okay. Sige, sir. Maraming salamat po sa inyo, sir. At maraming salamat kay Arnel din. Welcome po. Kami nang bahala sa iyo, ha? Ako nang bahala sa iyo. Relax ka lang. Pamasahe, pabalik. Ako nang bahala sa iyo. Sige na. Alright. Andiyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Itong pambansang Bitag Help Desk. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Pinupuntahan. Ruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili? Opo. Kinukompronta. Ba't nang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay. Willing ka naman umalis. So bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba? Nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, name drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut.
Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk.